Hi, hello guys. Welcome back po sa channel natin. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay itong si S-Loan, itong si Shopee Loan. Ano po ba itong mga benefits na ibinibigay ng Shopee Loan? Paano po ba ma-approve or paano mag-apply dito kay Shopee Loan? And ano po ba yung mga interest na pinapatong niya? So ano yung mga charges na pinapatong niya dun sa niloloan natin? And ano po ba yung mga terms of repayment? Magkano po ba yung puwedeng ipa-loan nitong si S-Loan? Isa po sa mga tips na para mabilis po kayong ma-approve dito kay, um, Shopee Loan or kay S-Loan is dapat meron po kayong SPayLater. So, dapat i-activate niyo po yung SPayLater. Kung usual naman po kayong gumagamit nitong Shopee Loan, nagpa-purchase kayo online, bakit hindi niyo po i-activate yung yung SPayLater para ma-unlock niyo po yung mga ibang mga services na ino-offer ni Shopee para ma-maximize niyo po yung yung membership niyo po dito kay Shopee. Ito kasing si Shopee Loan or S-Loan is hindi for everybody, so hindi siya for everyone. So selected users lang po yung nakakagamit nitong S-Loan. So sino po 'yon? So yung mga nakikinabang dito kay S-Loan o yung pautang niya na cash, kasi S-Loan is yung cash yun pinapautang niya. Doon po yun sa may mga fully verified na account, and then usual na gumagamit ng Shopee, nagpa-purchase online, and merong SPay later. So yung SPay later po napakahalaga kasi doon po siya nag-gauge ng performance niyo para mabilis kayong ma-approve kay S-Loan. So kung usual po kayo na nag-SPay later, doon niya i-gauge kung magkano rin po yung niya, yung i-approve sa inyong yung cash amount na pwede niyong i-loan. So doon niya tinitingnan kung gaano kayo ka yung tinitingnan niya yung performance niyo po, yung financial capability niyo. So kung maganda kayong magbayad sa SPay, so nagbabayad kasi kayo, nangungutang ka, 'di ba? Tapos in time ka nagbabayad. So maganda yung credit performance niyo po, yung credit history niyo. So doon po siya nagbe-base po ng approval ng cash loan or yung S-Loan. And kung hindi pa kayo guys hindi niyo pa na-activate yung niyo, yung SPay later and nagsa-shop lang kayo, guys, recommended na i-activate niyo po siya para ma-unlock niyo po yung niyo, yung Shopee loan niyo, yung S-Loan niyo. So, once na na-approve kayo dun sa S-Loan, papasok po yan dun sa Shopee wallet, sa S-Wallet niyo po. So, hindi po yan pwedeng i-transfer diretso sa katulad ng GCash or bank account niyo. So, kapag na-approve ko yung sa loan, dun muna po yan papasok dun sa Shopee wallet niyo or yung wallet na tinatawag niya dun sa apps niyo. So, from the apps, tsaka nyo lang po siya pwedeng i-transfer sa GCash niyo or another bank account. And guys, bago niyo ma-receive yung yung S-Loan niyo po sa Shopee wallet, dapat yung wallet niyo po is fully verified din po. So dapat po i-verify niyo rin po 'yan. Kasi magpi-failed po na i-transfer po 'yan sa wallet niyo kung hindi kayo verified. Kasi siyempre sinisecure din ni for security reason. So once na-approve kayo dun sa cash loan niyo, sinisigurado ni Shopee na kayo po yung talaga makaka-receive ng cash loan na 'yon. So protection din po para sa inyo 'yon. Isa sa magagandang features dito kay S-Loan is long-term payment siya guys. So ang minimum um, term na ipino-provide niya or ino-offer niya sa atin is 3 months. So meron siyang 3 months, meron siyang 6 months, meron siyang 9 months and 12 months. So yun po yung pinakamahaba so far, so 12 months. Bago po ako na-approve dito kay S-Loan. So after 4 months ng paggamit nitong kay SPayLater, saka po ako na-approve. Pero may mga instances na I guess mas maaga sa 4 months is 3 months, sometimes I guess possibly 2 months kung talagang active kayo. So yung as pagkakaalam ko is 3 months na gumagamit ka ng SPayLater. Yun yung yung pwede ka na niyang opera ng S-Loan. Ang minimum na approval niya is 2,500 pesos. Tapos up to 100,000 pesos po yung pwede niyo pong utangin dito kay S-Loan. So ako, pinalad ako na ma-approve sa unang sa unang application is 10,000 pesos. Tapos ang kagandahan kasi dito kay kay S-Loan is revolving funds siya. Halimbawa, binigyan ka ng 10,000 pesos and ginamit mo lang yung
amount na 5,000 pesos kasi yun lang naman yung kailangan nyo, hindi nyo naman kailangan i-withdraw lahat kasi nandun lang rin naman yun kasi approved na yun So, ang ibig sabihin ng revolving fund is pwede nyo po siyang utangin uli. So, pwedeng mag-overlap yung nyo, pwedeng magkaroon kayo ng multiple na loan sa iisang account. So, ibig sabihin, pwede nyo pang uling utangin yung na yan, yung 5,000 na natitira, ulit. Tapos, kaya ko sinabing revolving fund kasi halimbawa binayaran nyo pong itong si 5,000 pesos or halimbawa binayaran nyo monthly 2,500. So, binayaran nyo siya ng 2,500 for example, no? So, yung 2,500 na yun, papasok yun sa ano nyo, sa account nyo dun sa pinaka-credit limit nyo. So, pag pumasok yan, pwede nyo siyang uli utangin. So, halimbawa, 7,500 yung natira kasi may 5,000 kayong remaining, di ba? Tapos binayaran nyo yung 2,500, so may 7,500 kayo. Pwede nyo pong utangin po yan. So, kaya yung tinatawag na revolving fund. So, kada bayad nyo, papasok yan, and pwede nyo utangin uli. Ang ano lang rito, ang tandaan nyo lang po is kung ano po yung original yung utang na due date. Halimbawa, nag-apply kayo ng kunyari every asing po ng buwan, nag-apply kayo. So magiging due date niyo every 5th of the month. Tapos ngayon, nangailangan kayo, nangutang kayo ulit, tapos pumatak na yung time na inutang niyo yung hinugot niyo yung pera doon sa account. Halimbawa pumalo ng 11. So yung utang na yan, every 11th of the month niyo yan babayaran. So magiging dalawa po yung niyo, yung due date niyo, isang 5, isang 11. So yun po yun. So may dalawang due date kayo. Dapat bayaran niyo po pareho yung bago mag-due date. So yun po yung tandaan niyo guys dito. So magkakaroon kayo ng multiple loan pero magkakaiba po yung due date niyo kung kailan natapat yung pag-utang niyo po. Mabilis rin po siyang mag-increase ng loan limit ng cash flow. So yun po yung kagandahan sa kanya. And then doon po sa mga charges, pakita ko lang rin po diyan yung mga screenshot diyan. So itong si Shopee, so S-Loan, meron po siyang processing fee na 1% guys. Halimbawa, nangutang kayo ng 10,000 pesos. So ang 1% po niyan is 100 pesos. Ikakaltas po yung 1% na processing fee na yan dun sa amount na utangin nyo. So, ibig sabihin, yung makukuha nyo na lang is 9,900 kasi nga, kakaltas nyo na yung processing fee. And then, meron siyang 20 pesos na protection na every month na ita-charge niya dun sa niloan nyo. And then, yung interest po na ipinapatong niya sa mga niloloan natin is 4.95% po. Yun, so additional po yung 4.95%. Yun yung pong yung percentage na ina-add niya dun sa monthly na babayaran natin. To activate your S-Loan, dapat 21 to 65 years of age ka, Filipino. Pindutin nyo po yung Finance Circle page tab para makita nyo S-Loan and then your verification code. I-select yung S-Loan and then activate now. And then kompletuhin nyo lang po yung mga required na application form. Pagkatapos yung policies, terms and condition, tapos i-tick nyo lang yung box if you agree. And then fill upan nyo lang mga additional information kung gusto nyo mag-increase ng additional credit limit. You may require to present government IDs para ma-verify yung account nyo. So, andito yung mga sample ng mga IDs na kailangan. So, andyan yung passport, license, PRC. So, kung ano meron kayo, pwede nyo pong gamitin. And then, magkakaroon ng liveness verification. So, magse-selfie kayo dyan. And then, isa-submit nyo lang. And then, after nyo makompleto yan, so, you may require to wait po 24 hours for approval ng application nyo. Once na ma-approve, makikita nyo na yung approve amount nyo dun sa S-Loan. So, pwede nyo yan i-click yung withdraw. So, akin na-approve ng 10,000. Alright guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin po yung subscription dyan sa baba and yung bell notification para updated po kayo sa mga bagong mga video na ilalabas natin. And guys, marami pong salamat sa walang sawang pagsubaybay sa channel natin, panonood ng mga video, and I hope to see you next time.